Ang digmaan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa Ukraine ay hindi eksaktong ayon sa plano noong 2026. Matapos ang matinding pambobomba sa mga lungsod ng Ukraine na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente at tubig para sa milyon-milyong residente mayong malamig na taglamig, inaasahan niyang maglulunsad ng malaking opensiba sa Tagsibol. Ngunit, natigil agad ang opensibang iyon. Nitong mga buwan, naitulak pabalik ng Ukraine ang kalaban. Hindi lang nito napigilan ng opensiba ng Russia sa mga pangunahing direksyon, kundi ayon sa ulat, nabawi rin nito ang malalaking bahagi ng teritoryo dahil sa mga tagumpay. Kasabay nito, pinalakas ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang kampanya ng malalayong pag-atake, gaya ng drone at missile attacks sa loob ng Russia. At lalo ring lumalaki ang pinsalang idinudulot ng mga ito. Uminit ang sitwasyon sa frontline at sa likuran nito, lalo na para sa mga Rusong naipit. Narito ang mga pinakabagong kaganapan at kung anong sinasabi nito tungkol sa kung saan patungo ang digmaan. Sa kanyang karaniwang talumpati tuwing gabi noong Biyernes, Mayo 22, sinabi ni Zelensky na napalakas ang posisyon ng Ukraine sa frontline nitong mga nakaraang buwan. Mas matibay na ngayon ang posisyon ng Ukraine kaysa dati. Simula ng taon, 570 kilometro kwadrado o 228 milya kwadrado ng ating teritoryo ang napalaya at naibalik sa ating kontrol. Hindi pabor sa mga mananakop ang sitwasyon. Pinapabilis pa namin ang pagpuksa sa mga tauhan ng Russia. Ayon sa kanya, ito at iba't ibang parusa ang nagtutulak sa Russia na piliin ang diplomasya. Iniulat ng Bloomberg noong Biyernes na ayon sa bago na declassify na US Defense Intelligence Assessment, humigit kumulang 100 at 54 na milya kwadrado ang nabawi nilang teritoryo mula Pebrero. Ayon sa Institute for the Study of War, nasa 44.8 na milya kwadrado ang nabawing teritoryo noong Abril pa lang. Ipinapakita ng mga numerong ito ang pagbilis ng pagbawi ng teritoryo. Kinumpirma ng war tracker ng The Economist ang mga pagsulong ng Ukraine, iniulat na may maliliit ngunit mahalagang pag-usad na naganap sa buong 2026 hanggang ngayon, na siyang pinakamalaki mula noong 2023. Makaturungan yon kung isasalang-alang ang laki ng pagsisikap na kinakailangan para sa Ukraine na mapalaya ang lahat ng teritoryong ito na kasalukuyang okupado ng Russia. Hindi tiyak ang eksaktong laki ng teritoryong yon. Karaniwang tinuturing na ikalimang bahagi ng teritoryo ng Ukraine ito, mga 45,000 milya kwadrado. Magandang simula ang 100 at 54 na milya kwadrado sa loob ng 4-5 buwan. Pero mahaba pa ang lalakbayin. Mahirap tukuyin ng eksaktong kontroladong lugar dahil araw-araw nagbabago ang mga linya ng labanan. Hindi maiwasan dahil sa lawak ng operasyon sa 600 at 80 milyang linya ng labanan. Noong 2025 iniulat ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na may 61,600 at 5 na labanan ang naitala sa loob ng taon, na may average na humigit kumulang 100 at 69 na labanan bawat araw. Ang pinakamatinding araw ng taon ay noong Nobyembre 28, kung saan 311 na labanan laban sa kalaban ang naitala. Dahil sa malawakang gamit ng drone, 12 ng milya sa likod ng pinakaabanting posisyon ng magkabilang panig ay naging mga kill zone, kung saan posibleng ikamatay ang anumang galaw. Dahil dito, kapwa panig ay tumigil na sa tradisyonal na armor-based na opensiba. Sa halip, parehong panig ay gumagamit ng maliit na grupong insurgent infantry na nakakapasok ng malayo sa likod ng kalaban. Doon, pwede silang makukay ng trinsera at depensahan ang mga posisyong nasa likod ng kalaban, habang ang supply at bala ay dinadala ng drone. Kaya sa maraming bahagi ng harapan, kahit na maaring sa kabuuan ay kontrolado ng isang panig ang lugar, sa totoo lang, mas magulo ang sitwasyon sa aktual na labanan. May dahilan kung bakit tinatawag nilang gray zones ang mga lugar na ito, o sinasabing nababalat ang mga ito ng fog of war. Malamang sabi ka ng malaman kung saan eksaktong umusad ang Ukraine. Hindi pa tiyak ang eksaktong teritoryong nabawi ng Ukraine ayon sa iba't ibang ulat. Sa malaking bahagi, dahil sa mabilis na nagbabagong kalagayan ng mga gray zone sa kasalukuyang frontline, ang pagtukoy ng eksaktong mga lugar ng kontrol sa matagal na panahon ay isang walang saysay na gawain. Tinukoy ng ISW ang ilang mas malalawak na lugar na nagkaroon ng pag-usad. Mula noong Nobyembre 2025, pinalaya ng puwersang pangdepensa ng Ukraina ang karamihan ng Kupiansk sa Kharkiv Oblast. Noong taglamig at tagsibol ng 2026, nabawi nila ang higit 100 at 54 na milya kwadrado sa katimugang Ukraina.
At mula nung huling bahagi ng Abril, 2026, nabawi rin nila ang ilang pamayanan sa kanlurang Zaporizhia Oblast. Tulad ng inaasahan, ibang ulat ng mga Ruso rito. Noong Abril 21, sinabi ni Valery Gerasimov, punong general ng hukbong sandatahan ng Russia, na kontrolado na ng Russia ang 80 pamayanan at higit 1,000 milya kwadrado ng teritoryo ng Ukraine noong 2026. Noong Marso at Abril, sinabi niyang sinakop ng Russia ang 34 na pamayanan at halos 270 milya kwadrado. Sinabi ni Gerasimov na nasakop na ang mga natitirang mataong pamayanan sa Luhansk Oblast na hawak pa ng Ukraine. At may geolocated na video na tila nagpapatunay dito. Dagdag pa niya, sumusulong ang mga tropang Ruso sa iba't ibang bahagi at nagtatatag ng tinatawag niyang security zone sa mga rehiyon ng Sumy at Kharkiv sa Ukraine. Ayon sa kanya, mga 15 pamayanan ang nasakop sa mga rehiyong iyon noong Marso at nadagdag pa ang Vovchanskoye Kotori at Zibina sa Kharkiv noong Abril. Ipinahayag din niya ang pagkakasakop sa Hreshina at Pavlivka sa Donetsk Oblast, Boykova, Luhivska at Veselyanka sa Zaporizhia Oblast, pati iba pang pagsulong. Agad itinanggi ng ISW ang mga pahayag. Iginiit na walang ebidensyang mula sa mga pampublikong mapagkukunan o suporta mula sa pro-Russian military blogger ang pinakahuli niyang sinabi. Ayon sa mga Russian na mapagkukunan, kahit ang pinakamapagbigay na pagtataya ay hanggang 200 at 76 na milya kwadrado lang ang posibleng mapasok ng mga tropang Ruso sa Ukraine. Simula taon, mahigit 40% ng mga pahayag ni Gerasimov ang napatunayan at may ilan pa ring kaduda-duda. Ayon sa sariling bilang ng ISW, batay sa mga bukas na mapagkukunan ng datos, umabante lamang ang mga puwersang Ruso ng 100 at 47 na milya kwadrado at nasakop ang 13 pamayanan mula Enero hanggang Abril, 21 ng 2026. Simula Marso, 12 pamayanan lang ang nakuha ng tropang Ruso at nawalan pa sila ng 23 milya kwadrado sa linya ng labanan ayon sa kanila. Ayon sa ISW, pinalaki ni Gerasimov ang tagumpay ng Russia sa iba pang sektor. Sinabi niyang, ang puwersa ng Russia ay 4.35 milya na lang mula sa Kramatorsk at 7.45 milya mula sa Sloviansk. Pero kahit sa pinaka-optimistikong ulat ng Russia, ang mga tropang Ruso ay nasa hindi bababa sa 5.6 milya pa mula sa Kramatorsk at hindi bababa sa 8.7 milya mula sa Sloviansk. Ang mga distansang iyon ay maglalagay pa rin sa dalawang lungsod sa abot ng mga pag-atake ng drone na tila siyang nangyayari. Kasama ng lungsod ng Konstantinivka na patuloy na nilalabanan, ang dalawang lungsod ay bumubuo ng huling matibay na depensang linya ng mga mataong teritoryo sa Donbas na nananatiling ganap na kontrolado ng Ukraine. Gayunpaman, napagpasyahan ng ISW na ang mga pagmamalabis ni Gerasimov ay malamang na isang pagtatangkang pagtakpan ang tinawag nitong nakakabigong kakulangan ng progreso ng militar ng Russia sa kanilang opensiba ngayong tagsibol at tag-init ng 2026. Dahil sa matagumpay na kontra-attack ng Ukraine, ayon sa ISW, napilitang bawasan ng Russia ang operasyon nila sa ilang sektor dahil sa mabibigat na pagkawala. Dahil sa mga pag-atake at matibay na depensa, napilitan ng mga tropang Ruso gumastos ng mas maraming rekurso para mapanatili ang impresyon ng tuloy-tuloy na pag-usad. Tinatayari nila ng pagdami ng pagkalugi at pagbagal ng pagre-recruit ay naglalagay sa panganib sa karaniwang taktika ng Russia ng paulit-ulit na mga alon ng pag-atake at mga grupong panglusot sa matinding labanan na may malaking kapalit. Pero yon ay isang buwan nang nakalipas at gaya ng alam natin, marami ang maaring magbago sa loob lamang ng isang buwan sa mga larangan ng labanan sa Ukraine. May rehiyon ngayon na pareho ang opinyon ng mga military blogger mula sa magkabilang panig na seryoso ang pag-usad ng Ukraine. Kanlurang at katimugang Zaporizhia, kabilang ang mga sinakop ng Russia sa timog. Ang pangunahing opensiba ng Russia sa Zaporizhia nitong nakaraang taon ay sa silangan, kung saan katabi ng oblast ang Dnipropetrovsk Oblast at Donetsk Oblast. Matapos nilang halos mapalis ang mga Ukrainiano mula sa Huliupol, sinisikap nilang dahan-dahang makausad patungo sa Orikhiv, ang huling malaking bayan sa timog ng oblast na kontrolado pa rin ng Ukraine. Pero ang tunay na gantimpala sa oblast ay nasa kanlurang bahagi, ang Zaporizhia. Sa isang pasulpot-sulpot na kampanya na nagdulot ng malalaking pagkalugi dahil sa walang tigil na mga pag-ataking drone ng Ukraine, nagawa nilang dahan-dahang umabante pahilaga sa M18 highway. Sa huli, nasakop nila ang ilang bahagi ng Stepnohyorsk at nakalapit sa Pavlivka. Ang pagkontrol sa lugar na ito ay magiging panimula ng pag-atake sa Primorske, Malakhaterivka at Veselyanka, ang huling malalaking pamayanan
bago marating ang gilid ng lungsod. Una, napigilan ng Ukrainyano ang opensiba at ngayon ay matindi silang sumusugod. Ayon sa ulat, Ganap nang nabawi ng mga Ukrainyano ang Stepnoyorsk at nililinis na ang natitirang paglaban sa Pavlivka. Ang susunod, o pababa para mas eksakto, dahil patungong timog sila, ay ang Kamyanske. Kapag nakuha ng Ukrainyano ang Kamyanske, mabubuksan ang daan papuntang Vasilivka. Nag-alalang nagkakagat ng kuko ang mga analis ng Rusya sa posibilidad na ito. Dahil sa iba pang pangyayari, natatakot sila na baka ang pag-atake ng mga Ukrainyano ay paghahanda sa mas seryosong sitwasyon. Ang muling pagbawi ng Enerhodar, lokasyon ng planta ng nuklear ng Zaporizhia. Ang NPP neto ay isa sa pinaka-pinag-aagawang lugar sa Ukraine at malaking hadlang sa lahat ng pagsisikap sa mayon na makabuo ng kasunduang pangkapayapaan para wakasan ang digmaan. Sinakop ito ng mga Ruso noong 2022 at ikinonekta sa Russian power grid na naging pangunahing pinagkukunan ng kuryente ng mga nasakop na teritoryo. Iginit ng Ukraine na may balik iyon sa kanila. syempre, tumatanggi ang mga Ruso. Maraming kompromiso ang iminungkahi. Kung hindi mapalis ng Ukraine ang Russia sa mga sinakop na lupa, maaring ang pinakamagandang opsyon ay kasunduan sa paghahati ng kapangyarihan na posibleng pangasiwaan ng ikatlong panig gaya ng US. Pero gaya ng ibang mahahalagang isyu ng hindi pagkakasundo, wala pa rin na pagkakasunduan hanggang ngayon. Paalala, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Sa Military Show, araw-araw kami nag-update ng mahahalagang kaganapan sa militar sa mundo, na may kasamang pagsusuri kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Pindutin mo ang subscribe button para hindi ka mahuli sa balita. Nangangamba ang mga analyst ng Russia ng paglusod ng Ukraine sa Stepnoyorsk patungong Vasilivka ay para buksan ang daan sa pag-atake sa Enerhodar at mabawi ang NPP mula sa silangan. Kasabay nito, sinasabi nilang tatawid sa ilog Dnipro mula hilaga ang puwersa ng Ukraine, kaya magkakaroon ng pag-ataking mula sa dalawang direksyon na mahirap pigilan. Pero ang paggusad sa silangan ng lungsod ay hindi lang palatandaan ng malaking kaganapan sa lugar. Binanggit ng mga analyst ng Russia ang mga utos ng sapilitang paglikas ng mga autoridad ng Ukraine sa Nikopol at paligid nito. Matatagpuan sa bahaging yon ng Dnipropetrovsk Oblast sa kanluran ng Zaporizhia, na siyang tawag ng mga residente sa kabisera ng oblast. Ang distrito ng Nikopol ay mga 4 na milya lamang mula sa NPP, kahit na nasa kabilang panig ito ng Dnipro. Noong Mayo 12, inutusan ng regional na administrasyong militar na lumikas sa loob ng isang buwan ang lahat ng 28 pamilyang may mga bata sa Novokievka at Ilinka na malapit sa Maranets at sa Vichy Tarasivka na malapit sa Marivka, pati ang mga residente ng isang kalye sa nayon ng Maranets at ng 100 kalye sa Nikopol. Opisyal, ito ay para iligtas ang mga tao mula sa tumitinding panganganyon at pambubomba ng mga Ruso. Di opisyal, ang paglilikas ay magbubukas ng direktang ruta para sa opensiba sa Enerhodar. Kasabay nito, nitong mga linggo, impyerno para sa lohistika ng Rusya ang M14 highway sa timog ng Enerhodar dahil sa mga puwersang Ukrainian. Ngayon, hindi ito basta ordinaryong highway. Kilalang tinatawag ng mga Ruso bilang R200 at 80 Novorossiya Highway. Ito ay tumatakbo mula silangan hanggang kanluran at nag-uugnay sa mainland ng Rusya papuntang Crimea, sinakop na Kherson at Mykolaiv sa kanluran at ang mga linya ng labanan sa silangan. Tinawag itong daan ng buhay para sa galaw ng sibilyan at militar at naging pangunahing ruta ng supply, gasolina at command post ng Rusya. Pero hindi na ngayon. Ayon sa press ng Rusya, ang dating daan ng buhay ay naging daan ng kamatayan dahil sa patuloy na pag-atake ng drone at misil ng Ukraine nitong mga linggo. Makikita sa mga bidyong inilabas Mayo, 21 ang dumadaming libingan ng sirang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ipinakita rin ng mga geolocated na bidyong inilathala kinabukasan ang mga puwersa ng Ukraine na tinatamaan ang mga truck ng Rusya sa HH-20 Mariupol. Donetsk City Highway, isang kalapit na highway na matindi ng hinaharang ng mga puwersa ng Ukraine nitong mga linggo. Dahil sobrang delikado sa 14 naglabas ng kautusan si Vladimir Saldo, pinuno ng okupasyon ng Rusya sa Kherson Oblast, nung nakaraang linggo na nililimitahan ang galaw ng mga sasakyang pangkargamento sa bahagi ng M14. Ang hakbang na ito, na may mga eksepsyon lang para sa militar at mahahalagang kalakal, ay direktang paggamin na sobrang delikado ng highway para sa ordinaryong transportasyon. Siyempre, ang mga pag-ataking ito ay nakakaabala sa lohistika ng Rusya at nagpapahirap sa supply sa mga frontline at sa Crimea sa pangkalahatan. Ang 14 ang pangunahing rutang panlupang nag-uugnay sa peninsula at mga okupadong teritoryo.
Kung may sorpresang pag-atake ang Ukraine para bawiin ang Enerhodar, ginagawa nila ito sa mismong lugar na gustong pigilan ang pagpasok ng dagdag na puwersa ng Rusya. Ngayon, dapat nating bigyang diin sa puntong ito na lahat ng ito ay puro haka-haka lamang. Kaunti lang ang impormasyong galing Ukraine na nagsasabing may inihahandang opensiba sa Enerhodar. Pero yan din ang asahan mo kung may paparating na sorpresang opensiba. Nagkamali ang Ukraine noong 2023 nang ipamalita nila nang malawakan ng balak nilang magsagawa ng malaking kontra-opensiba. Kaya nabigyan ng oras ang mga Ruso na makapaghanda at matagumpay na depensahan ang kanilang posisyon. Pero maaring natuto na sila mula sa pagkakamaling yon. Tahimik muna bago ang malawakang opensiba ng Ukraine. Ang pag-atake sa Kursk noong 2024 na labis ikinagulat ng mga Ruso. Kaya kung magkakaroon man ng biglaang opensiba sa Enerhodar, ang huling asahan mong unang magbabalita nito ay si Zelensky o ang kanyang punong komandante na si Oleksandr Syrskyi. Posibleng bahagi lang ng malawak na estratehya ng Ukraine para sa 2026 ang paglusob sa Stepnoyorsk, kautusan ng paglikas sa Nikopol at pag-atake sa M14 ayon sa ISW. Sabi ng Institute, tumaas ang mid-range na pag-atake at mga pagharang ng Ukraine mula sa impapawid sa larangan ng labanan nitong mga buwan, na nagresulta sa sunod-sunod na epekto sa labanan at pagpigil sa pag-usad ng mga Ruso. Ang mga pag-ataking ito ay nagbigay rin ng lakas para sa pag-usad ng Ukraine sa lupa. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi sa mga tagumpay na ito na lubos ding ikinagulat ng mga Ruso. Ang pagputo ng access nila sa Starlink. Tinukoy ng Declassified US Defense Intelligence Assessment ang hakbang na ito bilang mahalaga sa pag-unlad ng Ukraine sa 2026. Sentro ang Starlink sa operasyon ng Ukraine, lalo na sa frontline at sa paggabay sa mga pangmalayuang pag-atake ng Ukraine. Ngunit hindi ito available sa mga Ruso. Hindi nito napigilan ng mga Ruso na magtipon ng libu-libong ilegal at ipinuslit na Starlink terminals at mas umasa pa rito. Nakatulong ang sistema na tugunan ang matagal ng kakulangan sa komunikasyon, na nagpapaintulot sa koordinasyon ng galaw ng tropa, operasyon ng drone, at pagtukoy ng target ng artilyera. Ngunit natigil ito noong Pebrero. Kasama ang SpaceX, ang kumpanyang pag-aari ni Elon Musk na nagpapatakbo ng network, nagpatupad ang mga Ukrainian na kupunan ng geographical na limitasyon para i-disable ang mga hindi otorisadong terminal sa combat zone. Agad napansin ng mga taga-subaybay ang epekto nito sa operasyon ng Russia na kinumpirma na ng US intelligence. Lalong lumalang epekto ang mga Ruso mismo ang nagpasama sa kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng paghihigpit sa paggamit ng messaging app na Telegram. Karaniwang ginagamit ang app bilang alternatibo sa Starlink dahil kulang ang kanilang komunikasyon. Ang mga paghihigpit sa app ay labis na hindi tinatangkilik sa Russia at maaring mas malaki pa ang naging epekto nito sa pagkainis ng mga mamamayang Ruso sa kalagayan ng digmaan ni Putin kaysa sa anumang ibang dahilan. At kung hindi masaya ang pangkalahatang publiko, maiisip mo na lang kung gaano kasaya ang mga sundalong Ruso sa unahan na palaging nasa ilalim ng presyon ng mga drone ng Ukraine sa nangyayaring ito. Ang sabayang pagkawala ng Starlink at messaging platforms ay labis na nagpahina sa koordinasyon, nagdulot ng kalituan sa mga unit at pagkagambala sa chain of command. Matagal na nagrereklamo sa social media ang mga sundalong Ruso tukol sa pagkawala ng kanilang Starlink. May navideohan na sinisipa ang receiver at isa pang ginawang mesa sa pagkain. May mga humingi ng tulong sa publiko at may nagsabing isang gabi lang ay bumalik kami sa panahon ng bato. Sinamantala ng Ukraine ang pagkakataon para gamitin ang kaguluhang ito at sumugod palalo. Habang kinikilala ang papel ng pagpapatigil sa Starlink sa mga pagsulong ng Ukraine noong 2026, iginiit ng mga otoridad ng Ukraine na hindi lang ito ang dahilan. Sinimula ng operasyon sa Timog isang buwan bago ang desisyon sa Starlink ayon kay Zelensky bilang bahagi ng mas malaking plano. Sumang-ayon si dating Ministro ng Digital Transformation at ngayong Ministro ng Depensa na si Mikhailo Fedorov at sinabi ang limitasyon sa Starlink terminals at paggamit ng medium-range strike drone ay tumulong sa paglipat ng momentum pabor sa Ukraine. Inabot ng ilang buwan ng mga Ruso bago makaisip ng kahit anong solusyon. Pero may mga palatandaan na nagsisimula na nilang tapalan ng kitang-kitang kahinaan ito. Sa simula, pinagdugtong nila ang LTE modem, Wi-Fi bridge, relay station at mesh network. At ang mga low-tech na mesh network ay nagsisimula ng maging istorbo. Pinapayagan ng mesh network modem ang operator na kontrolin ng UAV sa mas malalayong distansya, lampas sa abot-tanaw, gamit ang airborne communication chain na mahirap gambalain at kaya mag-reroute ng datos kapag may nawalang drone. Pinalala pa ng Russia ang sitwasyon sa paglagay ng relay station sa Belarus. Kaya tuloy-tuloy ang koneksyon ng mga drone habang nasa Ukraine. Marahil mas kapansin-pansin sa katagalan,
Kamakailan lang ay nadlunsad din ng Russia ng mga unang satellite na balak nilang gawing sariling bersyon ng Starlink. Noong Marso 23, inilunsad ng Russian company na Bureau, 1,400 at 4 sa mababang orbita, ang unang 16 broadband internet satellite ng konstelasyong Rassvet. Unang hakbang ito sa pagbuo ng infrastruktura para magkaroon ng hindi bababa sa 300 satellite pagdating ng 2030. Bagaman inilarawan ng Russia bilang teknolohiyang sibilyan tulad ng Starlink, malinaw na may dalawang gamit ang sistema. At dahil sa mga problema ng Russia matapos mawalan ng access sa Starlink, ang oras ng paglulunsad ay nagpapahiwatig na ang pangunahing layunin ay tugunan ang mga isyung yon. May mga palatandaan na nagsisimula na itong magkaroon ng epekto. Nagsimulang lumabas ang mga video feed na kasing linaw ng sa Starlink mula sa mga long-range drone nito, isang malaking pag-unlad kumpara sa malabong mga footage na karaniwang nililika ng mga drone na ito. Di pa natin alam kung anong magiging epekto ng bagong teknolohiyang ito. Maaring bigyang lakas nito ang Russia para muling makuha ang inisyatiba, o baka tangayin lang ng lumalakas na opensibo ng Ukraine ang mga ito at gawing walang saysay. Siyempre, patuloy naming babantayan ito at ipapaalam sa inyo ang mga update. Kaya siguraduhin ninyo mag-subscribe sa channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Samantala, panoorin ninyo ang video na ito tungkol sa kung paano bumubuo ang Ukraine ng isang robot na hukbo para lalo pang palawakin ang kanilang mga tagumpay. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.